Inaasahang maipapasa ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang Anti-Political Dynasty Act bago matapos ang sesyon ngayong linggo, habang pasado na sa ikatlong pagbasa ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council. Yan ang report ni Vel Custodio. 20 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills na ang naipasa sa third and final reading sa Kamara. Kabilang dito ang paglipat ng petsa ng unang regular session sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM na naisabatas na. 4 naman ang nasa Conference Committee, kabilang ang National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa GATSP Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act. Habang 15 pang LEDAC measures ang nakapasa na sa ikatlong pagbasa, kabilang ang mga panukalang nagpapalakas sa Energy Regulatory Commission, Waste to Energy Framework, Blue Economy Act, Department of Water Resources, Digital Payments Act, National Land Use Act, at pagpapalawak ng 4Ps Act. Tinututukan din ng Kamara na maipasa na sa ikatlong pagbasa ang 6 pang LEDAC measures bago magtapos ang sesyon ngayong linggo. Patuloy namang isinusulong sa Kamara ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act para mapaghandaan ang supply issue o krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, hindi lang simpleng ayuda system ang nasabing panukala. Ito ay targeted na tulong para sa mga unang naapektuhan kapag tumama ang krisis o issue sa supply ng langis, kagaya ng sektor ng transportasyon at agrikultura. So kapag alam ng ekonomiya na ang gobyerno ay merong framework how to respond, mas nawawalan ng uncertainty. And uncertainty is the number one driver of increase in prices of commodities. Tinitiyak din ng panukalang batas na hindi na magagamit ang ayuda sa pamumulitika. Inaatasan under sa Kalinga ang pamahalaan na magkaroon na ng ready list of beneficiaries base sa objectives sa ito para hindi na naghahanap pa ng listahan, dumodoble listahan, nanggagaling sa kapitan, sa mayor, sa congressman, sa senador, governor, hindi na ganon. Sa ilalim din ng Kalinga Bill, pagkakalooban ng tax incentives ang mga kumpanya na gumagamit ng solar o renewable source of energy. Bibigyan din ng insentibo ang mga employers na nagpapautang sa car loans para sa electric vehicles. Hinihikayat din ng panukalang batas ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng electric vehicles. Samantala, tiwala ang mga miyembro ng Kamara na kayang pagsabayin ng Senado ang pangunahing mandato nila para gumawa ng batas na makatutulong sa taong bayan at ang tungkulin nila sa ilalim ng saligang batas bilang senator judges sa impeachment proceedings. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.